Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, saan mang dako kayo naroon, kayo man ay nasa San Pablo, nasa San Juan, Batangas, o Santisimo, o Victoria, hanggang sa Alaminos, o saan mang dako ng mundo kayo naroon. Ako'y nakatitiyak na mahal kayo ng Panginoon. At ang Panginoon ay laging nasa tabi ninyo. Kailangan lang tayo ay maging sensitibo sa ating espiritu or maging aware tayo that God is always beside us. God is an omnipresent God. Saan man tayo naroon, kaya tayong abutin ng Panginoon. So tayo manalangin sa umagang ito, sa ating pagpapasimula, pinakamainam na ang Panginoon, ang ating Diyos, ay mabigyan natin ng pasasalamat sa Kanyang kabutihan sa atin. At gayon din ang gabay ng Banal na Espiritu na maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala po kaming ibang pinapangarap sa buhay na ito. Ay aming maunawaan kung ano po ang inyong mga plano sa aming mga buhay at kung paano kayo kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin sa panahon ito ng pandemic. Marami pong mga tao ang naguguluhan, nalilito, natatakot, hindi malaman kung anong gagawin. Ngunit kami na iyong mga anak ay pinangakuan mo, O Diyos, na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sa panahon ng kagipitan, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming malalapitan, ikaw ang aming handang tulong sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa oras na ito, Ama, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Ito po ang aming kahiling at dalangin sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus, Yeshua Adonai. Sa mga minamahal na kapatid, kung kayo po ay may mga inimbita o mga kasama sa bahay na gusto ninyong makarinig ng mensaheng ito, ay inyo na po silang tawagan o i-text o kalabitin kung malapit lang panahon na para makinig ng salita ng Panginoon. So, ihanda po ninyo ang inyong mga Bible, gayon din ang inyong mga ballpen, notebook, kung gusto nyo mag-take note sa ating mensahe. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay aking pong sa tulong ng Banal na Espiritu ay dahan-dahang ipapaliwanag sa inyo upang magkaroon po tayo talaga ng tamang pananaw patungkol sa Diyos. Kaya ito pong mensahe natin ngayon ay the misunderstanding of God. Bagamat tayo po ay mga Pilipino, dito po sa Pilipinas ay mayroon po tayong kultura na karamihan sa ating mga Pilipino ay naniniwala sa Diyos. However, mayroon pong misunderstanding about God. At ito po ay ating pong titingnan ngayong umaga. Dito po sa Book of Judges, sa chapter 2, from verses 7 to 10, and at lalakdaw tayo sa verse 18. So the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord, which he had done for Israel. Now, Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died when he was 110 years old. And they buried him within the border of his inheritance at Timnah Heres, in the mountains of Ephraim, on the north side of Mount Gaash. When all the generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them, who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. And when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judges, or was with the judge, and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge.
For the Lord was moved to pity by groaning because of those who oppressed them and harassed them. So may nangyayari. Dahil hindi nila kilala ang Diyos at hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos at yung mga gawa ng Diyos ng panahon ni Joshua, kaya nangyari sila ay napalayo sa Diyos. Ngunit ang Panginoon ay ni-raise up niya yung mga judges para sa pamagitan nito, ang Panginoon ay somehow ay maranasan nila. So ito po ang ating kalagayan ngayon. Sa ating kalagayan ngayon ay ito ang prevailing question o kumbaga ay nananaig, nangingibabaw na katanungan. Does God care enough to restore us dito sa ating kalagayan ngayon? Ating pong pinapangarap, ating minimithi, na sana ay makabalik tayo doon sa old normal, na sana ay maging maluwag na ang ating pagkilos, na sana ay hindi na tayo magsusuot ng face mask, hindi na tayo magsusuot ng face shield, wala ng social distancing, we can visit our friends, wala ng travel pass. So, ang katanungan, narinig kaya ng Diyos? Nagmamalasakit kaya ang Diyos dito sa ating mga pangarap nito? So, tingnan po natin itong mga salita ng Panginoon. The Bible presents the God who cares and pursues His people and desire to rescue them. Yan ang sinasabi ng Bible. Ipinapakita ng Bible na mayroong Diyos na nagmamalasakit at itong Diyos na ito ay siya mismong humahabol sa atin. At mayroon siyang mithiin na tayo ay i-restore sa ating masayang kalagayan. God cares and He is able. And He is willing to restore His people from their pain, confusion, and broken relationship. God will do this and responds to our prayer. Sa makatuwid, ang ating dapat gawin ay manalangin. Yung panalangin nagmumula sa ating puso at sincero tayo sa paglapit sa Kanya. Dito sa Book of Judges ay mayroon pong naka-records dito na 7 cycle of rebellion, repentance, and restoration. So, ganito po kayo sasaysayan ng buong bansang Israel. Magre-rebelde sila sa Diyos, and then, pag sila'y hirap na sa buhay, at hindi na nila kayang kahirapan, magsisisi ng kasalanan, they will repent, and God will restore them. Because the God who loves us, He loves us eternally. So kaya dito sa verse 18, sinabi niya na when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge. Ang Panginoon ay kumikilos through the judge and saved them from the hand of their enemies all the days of the judge. Then the Lord was moved to pity their groanings. Yung groanings, yun yung pananalangin nila. They prayed with groanings because of those who tormented and oppressed them. So ganyan po ang nangyayari sa atin. Partially, tayo po nakakaranas ng oppression by forcing us to do the things na ayaw natin. So dito, sa ating pag-meditate, sa ating pagbubulay-bulay, sa ating pagmumuni-muni at pakikiusap sa Diyos na nagmumula sa ating puso, ay maaring marinig natin ito sa Kanyang maliit na tinig and His still voice
He will lovingly say, since you are now at the end of your rope, I am ready to take over. Now that you can no longer rely on your abilities, it is time for me to display my power. Pwede nating marinig yan. The only problem na nakikita ko so far ay kukunti ang mga taong merong ganitong pagnanais na marinig ang tinig ng Diyos. Bagkos karamihan sa mga tao ngayon ay doon naka-focus sa mga nangyayari sa kapaligiran, sa sinasabi ng mga tao, sa mga opinyon ng mga tao, pero hindi kinukonsulta. God, what is your opinion sa nangyayari? How can I experience your love in this time of pandemic? So kapag ka nandun na tayo sa ganong kalagayan, maaaring marinig na ito. And I'm sure na marinig nito. Itong sasabihin ng Panginoon sa iyo. Dahil ikaw ngayon ay nasa dulo na ng tali, handa na akong mag-take over. Wow. Ngayon, na hindi ka na nagtitiwala sa sarili mong kakayanan, ito na ang aking panahon para ipakita ko ang aking kapangyarihan. In English, ganito po ang kasabi mo. Since you are now at the end of your rope, I am ready to take over. Now that you can no longer rely on your abilities, it is time for me to display my power. Pangarapin po natin mamaya. Pero tayo mag-i-imbit to na, yun. May marinig tayo. Ang tawag dyan ay still small voice from God. At dito, sa ating mensahe ito, ngayong umaga, we can understand God in 4 different aspects. Una, God is sovereign. Pag sinabi natin God is sovereign, ang ibig sabihin siya ay makapangyarihan at walang po pwedeng magdikta sa Kanya at walang po pwedeng magturo sa Kanya kung anong gagawin niya because God is sovereign. So, dito po sa ating bansa ay meron tayong wrong concept about God. Ito po yung dabathala concept. So, bago dumating yung ibang mga pananampalataya dito, ay meron tayo dito mga may kultura na naon sa atin na ang tawag sa Diyos ay bathala. So itong bathala concept implies that He can be made to grant favors, practically controlled through offerings and appeasement. Ang ibig sabihin ay ganito. Ang Diyos na ito ay pwede nating mapagalaw ayon sa gusto natin kung tayo ay magbibigay ng offering sa Kanya, kung magbibigay tayo ng mga bagay na makakapagpa-lugod sa Kanya, ang tawag doon appeasement, or pupwedeng mawala ang Kanyang galit kapag siya ay ating ina-appease. So, si Dr. Jose Rizal ay kinondem po yung ganitong concept. Dahil ito po si Dr. Jose Rizal ay para sa inyong kaalaman, ito po ay nagkaroon ng pagkakataong magbasa ng Bible. Nung siya po ay nag-aaral doon sa Hindenburg, sa Europe, ay ang kanyang tinirhan ay bahay ng pastor. Kaya alam niya yung katotohanan. Kaya na po siya ay binaril sa luneta ng mga Kastila. So, si Dr. Jose Rizal ay ganito ang sinabi niya doon to the young women of Malolos. Kung kayo ay nag-aral sa college at doon sa subject na literature, ay mayroong subject na the writings of Jose Rizal. To the young women of Malolos, ganito ang sinabi niya. Raise your children close to the true God. The God who cannot be bribed and the God who is not avaricious. Dapat nating i-correct ang ating
maling paniniwala na ang Diyos ay hindi natin kayang sumulan. Yan. Dahil ang ganito pong klaseng pananampalataya o paniniwala ay hindi makatatayo in times of testing and suffering. Kasi kapag ka wala ka ng pera, wala ka nang i-offer sa Panginoon, wala ka nang pwedeng magawa para siya ay mabigyan mo ng kagalakan, ay hindi ka na pwedeng umasa sa Kanya. Halimbawa, ito, merong mag-asawa na naging born-again Christian. Pero yung kanilang paniniwala, bagamat sila ay born-again Christian na, nananatili yung bathala concept. So, nag-request sila sa prayer, humingi sila ng pagpapala sa Panginoon, na pagpalain yung negosyo nila, at natupad naman. Umunlad yung kanilang negosyo. Pero dumating ang isang pagsubok sa kanilang buhay na yung kanilang anak ay nagkasakit. So, kahit anong kapipray nila, ay hindi gumagaling yung anak. So, naisip nila na pag-ibayuhin ang paglilingkod. Try to serve God more as a way to get the attention of God or perhaps to appease Him. Pero hindi po gumaling yung kanilang anak. So what happened? Discouraged sa mag-asawang ito at mali yung kanilang concept about God. God is sovereign. His rule can be trusted. His sovereignty is tendered with His loving care and great wisdom. So anong ibig sabihin nito? Kung ang ating paniniwala ay God is sovereign, His rule can be trusted, maaring hindi ibigay ni Lord yung gusto natin sapagkat meron siyang mas higit na mas maganda o meron siyang alam na higit na mas mabuti kaysa iniisip natin. At dahil hindi tayo naniniwala na siya ay sovereign, na siya ay gagawin niya yung gusto niya para siya kabubuti natin, doon tayo napuprostrate. At doon tayo nalulungkot at doon tayo lumalayo sa Diyos. Because we cannot trust in His wisdom. We cannot trust in His rule. Dahil yung concept natin doon sa bathala concept. So mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, iwan natin yung concept na yun. Hindi yun ang biblical concept about God. The biblical concept about God, He is sovereign. Sa Isaiah 55, verse 8 and 9, tingnan ninyo ito. At ang sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Because He is sovereign. Hindi natin kayang marok ang kaisipan ng Panginoon. Hindi natin po pwedeng sabihin mali ang paraan ng Panginoon. Ang dapat natin gawin, submit to His sovereignty. Trusting God in the midst of confusion. The Bible declares as the sovereign ruler of all creation, including the affairs of humankind. So ang ating nakikita ngayon, dito sa pandemic na ito, it is one of the affair of humankind. Hindi natin siya nakikita, obviously, kung paano siya kumikilos. But I am very, very sure that He knows what to do. Let us wait upon Him to move in His perfect time, because in His perfect time, He will make all things beautiful. Sabi ni John Jefferson, God sustains, preserves, and governs
all creatures and guide all events toward their appointed ends. So, maaaring ang tanong, is God governs today? Yes, God is governing. Siya pa rin ang nagpapaikot ng mundo sa kanyang orbit. Siya pa rin ang nagpapasikat at nagpapalubog ng araw. Siya pa rin ang nagpapadala ng ulan. Purihin ang Panginoon because He is in control. Mangyayari pa rin yung kanyang plano. Example natin si Joseph, the dreamer. Diyan sa Genesis chapter 50, verse 20, pero yung kasaysayan niyan ay malayo yung pinanggalingan. Okay? Alam natin kung anong nangyari kay Joseph, na pinag-inggitan siya ng kanyang mga kapatid, inihulog siya sa balon, pagkatapos ay nung may dumaan ng mga mangangalakal, ipinagbili siya sa mga Ishmaelites, naging katulong sa bahay ng Potiphar at pinagnasaan ng asawa ng Potiphar hanggang siya'y nabilanggo. Napakasalimuot ng pinagdaanan ni Joseph. Sinong magsasabi na yung panahon na yon ay God is in control o God is sovereign sa buhay ni Joseph? But at the end, nakita natin sa Genesis 50:20 ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Nung kanyang mga kapatid ay nagsipagyukod sa kanya at natatakot sa kanya na baka gantihan niya, ito ang sabi niya, "You intended to harm me, but God intended it for good." Na-realize ni Joseph na ang Diyos ang nag-orchestrate, that God was behind the scene. Kung paano siya nakarating sa Egypt at naging pangalawa kay Pharaoh, ito ang sabi niya, "You intended to harm me, but God intended it for good." Ganyan po ang ibig sabihin ng sovereign God. So let us be encouraged with the truth that God is in charge. Though it hurts, He knows what is happening. Sa panahon ito, marahil nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, nagigipit tayo. But don't worry, He knows what is happening. In our deep valley experience, He will restore us and make all things new. Praise God. Abangan natin yan. Yan ay mangyayari. In His perfect time, He will make all things beautiful. Kasama ka doon sa pagagandahin ng Panginoon. Pagagandahin ng Panginoon, takbo ng buhay. Kaya, ingat ka na mahintay mo ang panahon ito. Pangalawa na concept ay God is near. God is not distant or detached from our day-to-day the way Bathala is. Ang paniniwala nitong Bathala concept, ang God ay malayo, nandun sa taas. Hindi siya natin kasama sa ating araw-araw na pamumuhay. Yun ang ating paniniwala ng araw. Kaya nga, ang mga tao ay gumagawa ng kasalanan kapag hindi sila nakikita ng kanilang asawa, o kaya kung wala pa silang asawa, hindi nakikita ng magulang. Kasi nga, yung concept na yon ay nagmula doon sa hanggat hindi ko nakikita yung authority over me, yung tatay ko, nanay ko, asawa ko, ay hindi nila nakikita yung maling gawa ko. Hindi nila alam na si God ay kasama nila, nasa katabi nila. So ito yung pangalawang baling concept. This is what's beautiful and unique about God. He is not only above all, but He is also close by. Yan. Ito maganda at kakaiba sa ating Diyos. Hindi lang siya above all o mataas sa lahat,
but He is also close by. Malapit siya sa atin. Actually, kung pag-aaral natin ng Bible, siya'y tumataan sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ito ang example natin, yung mga apostle, nung sila ay tumawid sa dagat, the Sea of Galilee, biglang dumating yung malakas na hangin at yung alon ay halos matabunan yung kanilang bangka. At ito ay pinayapa ng Panginoon. So nandoon yung Panginoong Hesus na may kapangyarihan laban sa bagyo at sa malalaking alon. He is in control of the situation. However, He is a friend who is close to His disciple. Nandun din siya sa bangka. Wow. This is not a coincidence. Ito ay sinadya ng Diyos, sinadya ng Panginoong Hesus na mangyari yun para ipakita niya na kahit sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng nagngangalit na karagatan, nandun din siya. He is close to us even right now. Si Moses, sa kanyang encounter with God, ay i-describe na as an intimate, as a man talk to his friend. Kaya si Moses ay nakakausap niya ang Diyos na parang kaibigan niya. Bakit? Because God is near. God is near. Kaya sa Exodus, makita natin yan, 33 verse 11, na kinakausap lang siya ni Moses na parang kaibigan. He is near not only when we seek Him, He is also close to us even when we feel abandoned. Bagamat hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nahihipo, hindi natin siya naamoy, pero He is close to us. Kahit ang pakiramdam natin, iniwan na tayo. In the Bible, nabasa natin sa mga kasaysayan, He was with Shadrach, Meshach, and Abednego in their ordeal, in their great problem, nung sila yung marap doon sa horno, na 7 ulit na pinainit ni Nebuchadnezzar para doon sa mga hindi sasamba sa Diyos-Diyosan. So, Meshach, Shadrach, and Abednego ay itinapon sa horno. Andun din si God. Kaya sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ba 3 lang ang itinapon natin? Bakit 4 sila doon? At ang isa ay parang anak ng tao. Iyang binabanggit doon ay ang Panginoong Hesus. Because He is near to us. When we think He is distant, we miss His comforting presence. Kapag inisip natin na siya ay malayo, hindi natin mararanasan yung kanyang pag-aliw sa atin sa panahon ng ating kalungkutan. When we assume He does not care, we suffer alone. But God does care. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pangatlo, God is in control. Another wrong concept na galing dito sa Valhalla concept ay itong tinatawag na fatalism. What is mean by fatalism? Fatalism means that events happen and things progress just the way they are supposed to. And no one can thwart this progression, not even God. So again, minaliit na naman ng Diyos dito sa concept na ito, na parang kapag yan na ang swerte mo, yan na ang destinasyon mo, hindi na po pwedeng makialam ang Diyos at wala siyang kapangyarihan. No. This is wrong. Fatalism concept is wrong concept. If the outcome is favorable, they call it swerte. Yan, tayo mga Pilipino, ganyan tayo. Ang swerte mo naman, pare. Yan. Ang swerte mo naman, ate. Kasi maganda yung nangyari. Good luck. If not, they call it malas or bad luck. Pag hindi maganda ang nangyayari, ang tawag natin dyan,
sa ating kinagis na kultura ay malas. Ang malas mo naman. Maghapon kang namingwit, wala kang nahuli kahit isa. Ang malas naman. Samantalang si kumpare nung kahapon, ang swerte niya. Isang oras lang, may 1 kilo yung nahuli sa Sampaloc Lake. So, ito yung tinatawag na fatalism. Fatalism is deeply ingrained even in some who have become Christian. Kahit Kristiyano na. Kahit Kristiyano na, ganun pa rin mag-isip. Swerte, malas. God is in control. He holds everything, including world events and the destiny of every nation and individual on earth, in His hands. He is in control of everything sa kanyang mga palad, sa kanyang mga kamay. Yung history ng mundo ito, yung nangyayari ngayon, itong nangyayari ngayon. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa aking mga nakakausap, do not panic. Kasi ang espiritong gumagalaw ngayon sa mundo ay sobrang takot at confusion. Kaya yung mga hindi pa nakakapagpabakuna ay natataranta. Ako, yung mga kasama ko nagpabaksina. Yung mga kasama ko ando na. So what? Don't you know that God is still in control? Don't you know that God can spare you and save you and hide you under His wing na hindi katamaan ng virus na ito? Kaya po, ito po ang maling concept. Nakalimutan natin that God is in control. Si Prophet Daniel, ganito ang kanyang declaration. He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hands or say to Him, "What have you done? What have you done?" Makikita natin yan sa Daniel chapter 4, verse 35 and Psalms chapter 115, verse 3. God will do whatever He wants to do. Walang makakapigil sa Kanya. Walang pupwedeng magsabi sa Kanya, bakit ganyan ang ginawa mo? Merong 2 kwento sa Bible na gusto ko i-share sa inyo to widen our perspective. Ang perspective po, ang ibig sabihin ng perspective ay the power to see the beginning and the end. Okay. So, merong 2 kwento dito sa Bible. Ang isa ay makikita natin sa Genesis chapter 11, ang kwento tungkol sa Tower of Babel. Alam natin yung Tower of Babel, ang tawagin. Ang mga tao ay gumawa ng ganitong tower to build something impressive. A tower that can reach to heaven. Yun ang sinasabi doon sa Genesis chapter 11. So in our times, similar structures are being built to boast human ego. So alam natin yung nasa Dubai, yung Burj Khalifa. At sa Indonesia, yung Twin Tower. At sa ibang mga bahagi ng mundo, nagpapataasan ng mga building. So, isang example dito ay yung Empire State Building in New York City. May nagpunta doon na isang pastor at nagkwento siya. Nung pinagmamasdan niya ng gusto yung mga nagtataas ang mga building dito, merong recorded voice na narinig siya. Na ang sabi ay, nung voice na narinig niya, tall buildings here are built as a reflection of the owner's ego. The higher the building, the higher the person's ego. God exercised His controlling power and averted the plan that the Tower of Babel. He crushed their unity by confusing their language. So anong nangyari doon sa Tower of Babel? Hindi na natapos. Because God crushed their unity by confusing their language.
Indeed, God has the freedom to do what He wants, and in spite of human progress, He is still in control. Anytime, He can avert anything that man does. Tandaan po natin yan. Anumang oras, pwede niyang baguhin o pigilan o pahintuin ang anumang ginagawa ng mga tao. Because He is in control. He is in control. Ang isa pang kwento, pangalawa doon sa kwento ng Tower of Babel, is the story of Prophet Elijah found in 1 King chapter 19, 1-13. Alam natin na si Elijah yung nag-pray na nagbababa ng apoy. But after that incident, he was hunted by Queen Jezebel to try to take control of what God has started. Ito si Jezebel. Gusto niyang kontrolin ang sinimulan ng Diyos. This got Elijah running for his life. Dahil dito si Elijah ay tumakbo para sa kanyang buhay at humantong siya sa depression. So, humantong siya sa depression. Elijah lost his trust in the power of his God and implied that God is no longer in control and that evil and apostasy was now prevailing. Kasi nung time ni Elisha, yun ang kanyang problema. Wala nang naniniwala sa Diyos, parang ako na lang. Parang ako na lang. Kaya nagtago siya. Siguro ganun din ang pakiramdam ng iba sa atin. Parang wala na akong ibang naririnig. Parang wala na akong ibang kundi vaccine. Wala na akong naririnig na let us trust God. Let us put our confidence in God. Let us come to God and ask for protection. Lahat ay nagmamadali. As if there is no other solution to this COVID except the vaccine. Well, hindi ko sinasabing huwag kayong magpabaksin. Ang sinasabi ko ay, where is God? Where is God in our hearts during this time? Ganun ang nangyari kay Elijah. After a great victory, na nag-pray siya, bumaba ang apoy mula sa langit, ito ngayon siya, tumatakbo, nagtatago, at nawala na ng tiwala sa Diyos. Pwede pong mangyari yan. Kaya, ito po ang solusyon yan. Think all the time that God is in control. Pero dito po sa huling bahagi, sa dulo ng kwentong ito, because God is in control, the latter part of the story shows otherwise. Ibig sabihin, hindi totoong God is not in control. First, God still cares. He prepared hot meals and sufficient drink, a gesture to ease the prophet's depression. Pinaghandaan ng Diyos ng mainit na pagkain at inumin si Elijah para ipakita ng Diyos na hindi dapat nade-depress si Elijah dahil andun siya in control. Pangalawa, he's still sovereign and mighty. Nung si Elijah ay nasa isang bundok, ang ginawa ng Panginoon is split a mountain into two, shattered rocks, mga bato gumugulong, and shook the earth, malakas na lindol, and set fire right before Elijah's astonished eyes. Wow. Sinasabi, siguro ang ibig sabihin ng Diyos, ito, tingnan mo ito. Sinasabi mo na hindi na ako may control. Sinasabi mo na I'm no longer in power. Ito, tingnan mo ito. Kaya, at the end of the story, si Jezebel ay hindi nagtagumpay sa kanyang binabala. Yung nagtayo ng Tower of Babel, hindi nagtagumpay sa kanilang binabala.
God may appear distant and indifferent with our plight. Ibig sabihin, maaaring isipin natin na ang Diyos ay malayo at wala siyang pakialam sa nangyayari sa atin. But the truth is, God remains to be in charge, advancing His purposes right before our eyes. Ang katotohanan ay ito, ang Diyos pa rin ang in charge at pinagpapatuloy niya yung kanyang purpose sa mundong ito right before our eyes. Makikita po natin yan. Nga, just wait. Just wait for a moment. Mga kapatid, let us trust Him, especially in times of difficulties. In times of difficulties, mas madali natin makita ang God. At ito yung panghuli. God is kind. He is compassionate to the marginalized. Ito pong divine trait na ito ay consistently evident in biblical times. He is kind. He spared Noah and family from destruction because He is kind. He used Joseph to save the Hebrew people from famine because He is kind. He rescued Israelites by raising up judges to win battles against their enemies. Ang isa po dito ay si Gideon because He is kind. He uplifts the marginalized and uses them to display His power. Tinulungan ng Panginoon ang mga mahihirap. The marginalized, yung mga mahihinang kababayan natin, yung mga mahihirap, tinutulungan niya ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Someone has said that our greatest enemy is ourselves. Most of the time, this is true. But I've come to realize that the greater enemy is our lack of faith. Ang pinakamatinding kalaban natin ay hindi yung sarili natin, kundi yung kakulangan natin sa pananampalataya. Nandiyan ang Diyos. Maraming pangako ang Diyos sa Bible. Halos hindi na natin mabilang ang mga promises ni God na sinasabi ni God kung anong gagawin niya sa atin, kung paano tayo minamahal ng Diyos, kung paano niya tayo poprotektahan, kung paano niya tayo tutulungan. But because of our lack of faith, every time na mayroong difficulties na darating sa buhay natin, natataranta tayo, nayayanig tayo, and we tend to listen to the suggestion of people rather than to the written word of God, to the promises of God that has been proven 1,000 years ago, and until now, God is the same yesterday, today, and forever. He is a very kind God. He is kind. He is a sovereign God. He is God who is near. He is God who is in control. He is God who is kind to us. So mga kapatid, let us focus on God, not on ourselves. Kasi kapag sa sarili natin tayo nakapokus, yung gagawin natin, yung iniisip natin na magaling, ito siguro magaling, ito ang sinasabi ng karamihan, so I am with the majority, so dito malakas ang aking pagtitiwala dahil ito ang paniniwala ng lahat. Hanggat ikaw ay sa sarili mo nagtitiwala, mabibigo ka. Because ang sabi ng Panginoon, when you are at the end of your rope, then I will take over. Kapag nasa dulo na tayo at yung ating paniniwalaan ay hindi nag-work, tatawag tayo sa Diyos. Bakit pa natin hihintay? Kapag alam na natin na yung ating abilidad ay hindi na sapat, lalapit na tayo sa Diyos. God is waiting for us to come to Him.
Sa mga kapatid, let us focus on God, not on ourselves. Sabi ng isang author ay ganito, we are broken instruments and we are effective only when placed in the Master's hand. This is very true. Gaano ka man kagaling, gaano ka man katalino, gaano ka man katanyag sa harapan ng mga tao. The fact is, the truth is, we are broken instruments. And we are effective only when placed in the Master's hand. So, kapatid, ang tanong mo, are you in the Master's hand or are you in yourself? In conclusion, ay ito, in an unconditional way, God pursues the disappointed. If you are disappointed, God is pursuing you. The hurting, the weary, even the rebellious, God pursuing you as well. Kapatid, if you are disappointed, if you are hurting, if you are weary, or even you are in your rebellion stage, God is pursuing you. God wants to talk to you. God wants you to understand His ways. God is ever loving and in charge of every circumstances. Trust Him with all your heart. Ang ating Diyos ay mapagmahal na Diyos at siya ang in charge sa lahat ng mga kaganapan. Magtiwala po tayo sa Kanya ng ating buong puso. Pagpalain kayo ng Panginoon, naway ang mensaheng ito ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Kung tumagal man ang ating crisis, always remember, anumang sitwasyon, God is sovereign, God is near, God is in control, and God is kind to you. Let us pray. Father God, we are so grateful to your message this morning. We are reminded of who you are. Ikaw ang tanging nag-iisang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Because you are sovereign. Simula pa noon, bago palikhain ang mundo, you are sovereign. You are in control. You are near and you are kind to us. Iparamdam po ninyo, Panginoon, sa ating mga minamahal na kapatid that you are near and indeed you love them. And you are kind to us. This pandemic, you have a purpose. At kami ay i-spare mo, Panginoon. Save us, spare us, O God, from the bad effect of this pandemic. But rather, prove to us your love in this time of great crisis and chaos. Lord, we trust you and we put our lives into your hands. This is our prayer in the name